Check. Welcome po muli sa ating morning tilaok. Ito po si Pastor Jomel Asinas ng The Sanctuary Church Community Fellowship International. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating morning tilaok. At patuloy niyo po kaming samahan sa pagbasa ng salita ng Diyos in Romans 6:11. In the same way, you must think of yourself as dead to the power of sin, but Christ Jesus has given life to you, and you live for God. Let us all pray. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ipinagkaloob nyo upang makapag-share ng iyong banal na salita. Dalayan ko po ang iyong pagbasbas sa mensahe ngayong umagang ito at basbasan mo rin po ang puso't isipan na mga makikinig ngayon. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Ang prayer focus po natin for today is pray that we live in freedom Christ gives and to turn away from sin. Ang mensahe pong ito pinamagatan kong living in freedom. Alam nyo, ang tao, special para sa ating Panginoon. Actually, may sabi pa nga dito sa verse na mas special pa ang tao kaysa sa angels. Pero dahil sa kasalanan, unti-unting napapalayo at maraming nagiging bihag na kasalanan. Madami sa mga masasakit nating mga naranasan ngayon dahil yan sa epekto ng ating mga maling decision in the past. Marami sa anuman, yung sitwasyon ngayon, dala ng hindi magandang decision ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang. Pero ito naman po ang good news. Sa atin, habang buhay pa o habang nakakarinig pa tayo ng salita ng Diyos, huwag natin sayangin ang pagkakataon. Dahil patuloy na nagbibigay ang ating Panginoon ng pagkakataon para makasumpong tayo ng biyaya. Para patuloy tayong mamuhay ng may kalayaan, mamuhay sa anumang uri ng gawa na kaaway. So, lahat tayo ay pwede pang makasumpong ng biyaya sa ating Panginoon. Ang gagawin lang po natin ay igagrab natin ang offer ng ating Panginoon. So, living in freedom is, unang-una, free for any vices. Sabi sa Romans, our body is a temple of the Holy Spirit. Kaya hindi dapat natin ito sinisira. Dahil dito mananahan ang Holy Spirit ng ating Panginoon. So maraming mga dahilan kung bakit nagbibisyo yung tao. Nandiyan yung depressed, stress, may emotional problem. Ang iba naman nakikita sa mga nakakatanda sa pamilya o sa mga barkada. Pwedeng curiosity at marami pa. Pero itong bisyo na to, ito yung nagiging cost para masayang yung blessing ni Lord. Na imbes na nagagamit sa tama, na imbes na nagagamit sa pakinabang, saan po siya nagagamit? Sa walang kabuluhan, sa bisyo. So number 2 naman, free from anxiety. Ang dami nating mga inaalala, ang dami nating iniisip. Ano ba yung kakainin, iinumin, ano ba mangyayari in the future, ano ba mangyayari, ano bang mangyayari sa akin sa mga susunod na panahon. Sabi ng Bible, yung mga maya nga sa Matthew, yung mga maya, yung mga ibon, iniingatan niya sa bawat pagbagsak, hindi niya hinahayaan na may masugatan. Tayo pa kaya nanilikha sa wangis ng Diyos? Tayo pa kayang tao? So ang problem lang, mas ine-entertain natin kung ano man yung mga gumugulo sa atin. Mas ine-entertain natin kung ano man yung bulong ng kaaway. At yung
mas importante, ito yung salita ng ating Panginoon Diyos na magbibigay ng kalayaan sa iyo. Minsan, ito yung nababaliwala natin. Kaya nga, isa rin sa nagiging cause ng mga bisyo ay depression, ay yung depress, yung stress, may mga emotional problem. Kaya gumagamit na lang ng mga pansamantalang libangan, mapagkakabalahan, pampalipas oras. Pero hindi po ganun yung plano ng Diyos sa buhay natin. Napakaganda ng plano ni Lord sa buhay ng bawat isa. Plans to prosper you, not to harm you. Sobrang ganda po kung patuloy tayong lalapit sa ating Panginoon. Sabi nga rin sa Bible na cast your burden upon me, those who are heavy laden. At kaya hindi makakilo si Lord sa buhay natin dahil madami tayong iniisip. Imbis na nag-iisip tayo, ano ba yung maitutulong ko? Ano ba yung maitutulong ko sa kingdom ng ating Panginoon? Paano ko ba ma-enhance ang ministry ko? Mas nai-stress tayo, mas nadi-depress tayo. Dahil sa kung ano-ano ang ine-entertain natin. Pero kung ibibigay natin kay Lord yan, hayaan natin si Lord ang kumilos. Hayaan natin si Lord ang mag-ayos ng burden natin at tayo naman malayang gumalaw o magpagamit para sa ating Panginoon. Number 3 naman po, free to use by God. Dahil sa iba't ibang pangyayari, hindi tayo magamit ni Lord. Example, busy, ayaw ng commitment, gusto hingi lang ng hingi kay Lord, gusto ganito ganyan. Pero pag si Lord na may hiningi na ito gawin mo to, punta ka doon. Parang ang dami na, parang bihag na tayo, parang nakagapos na tayo. Pero pag tayo gusto natin, Lord, pengin ng ganyan, Lord, pwede ba ganito? Gusto natin ibibigay kaagad sa atin. Pero dapat magbigay, ang talagang may kalayaan sa ating Panginoon. Malaya siyang magbigay ng commitment. Malaya siyang magpagamit. Handa siyang magbigay ng time, ng effort, yung talents handang ipagamit, and even ang resources na meron. The Bible tells us na kapag alam natin na tama, ngunit hindi ginagawa ay nagkakasala. Sabi po yan sa Book of James. And dito nga po sa John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Hindi kaya marami sa atin na kahit lagi pa tayo nag-church, kahit lagi tayo nakakarinig ng Word of God, kahit pa lagi tayo halos matulog na tayo sa church, lagi tayong present in every service, in every event, pero hindi makakilos si Lord sa buhay natin ay dahil hindi pa tayo lubosang malaya o dahil hindi pa natin ina-accept ang truth. Kaya sa atin, hanggat may pagkakataon pa na ito, ino-offer ni Lord yung freedom dahil si Lord mismo gusto niyang palayain tayo. Gusto niyang makalaya tayo sa anumang gawa na kaaway sa buhay natin. Marami pong Bible example na kaya sila lumaya dahil sila mismo ang gumawa ng paraan at pinilit na makalapit sa ating Panginoon. So dapat tayo rin naman po, kung gusto nating lumaya, gusto nating maging living and free sa anumang uri ng bisyo, anumang uri ng anxiety, yung mga anumang gumugulo sa isip natin, handa rin tayo magpagamit sa ating Panginoon. I-grab natin yung challenge, i-grab natin yung chance na ibinibigay ng ating Panginoon. At tayo rin po yung gagawa ng paraan para matuwa sa atin si Lord. Di ba makikita nga po natin dito sa Bible, lalo sa Book of Gospel, nandiyan yung babaeng inaagasan, nandun yung mga paralyzed na tinulungan siya ng 4 na magkakaibigan. At marami pa pong example dito sa Bible. Sila ang gumagawa ng paraan. Sila ang talagang nagbibuild ng faith sa sarili dahil gusto nilang lumaya. Kaya sa atin din po,
build natin ang ating faith. Ano man gumagapo sa atin, ano pang mga maaring ang ilan ay may mga bisyo pa, may mga bad habits pa, may mga kung ano-ano pang sinasayang yung oras. Marahil lang iba, hindi rin pa makatulog na maayos dahil sa kung ano-ano ang pinag-iisip. Hayaan natin si Lord ang kumilos sa buhay natin. Hayaan natin ang comfort ni Lord ang magbibigay ng kalakasan sa atin, magbibigay ng encouragement sa atin. Huwag nating hayaan na kung ano man yung bumibihag sa iyo, huwag natin babyhin o parang magiging nurse na lang tayo ng anumang nararamdaman natin. Mas palakihin natin yung power ni Lord sa buhay natin at hayaan nating malaya siyang kumilos sa buhay natin. At tayo rin naman ay magkakaroon ng kalayaan. Kaya ngayon, habang may opportunity, God gives opportunity to living in freedom. Grab it habang may chance pa tayo. So ngayon naman po, let us all pray that we live in freedom Christ gives and to turn away from sin. Heavenly Father, we thank you sa salita mo. Salamat sa pagbibigay mo pong warning sa amin na alam po namin na gusto mo na lumaya kami. Anumang uri ng bisyo, anumang uri ng mga anxiety, o anumang uri ng mga nagiging hadlang para makapag-serve kami sa iyo ng maayos. Makapag-serve kami, maibigay namin ang the best na pagsaserve sa iyo. Lord, lead us, Lord God, in your mighty name. Palayain mo po ang bawat isa in Jesus' name. In Jesus' name, tulungan mo po kami na mabigyan ng lakas ng loob, magkaroon ng tapang, na mag-step up, Lord Jesus, alang-alang sa iyong kingdom, na maging effective kami magamit mo. Dahil alam po namin sa paligid ngayon, sumasama, gumugulo ang paligid. Kailangan mo po ng mga manggagawa, ng mga malayang kumilos, malayang magpapagamit sa iyo, Lord Jesus. Lord, tinataas ko rin po na ma-recognize yung mga pangangailangan na kailangan ikaw po ang mismo kailangan namin. Sa mga taong malalapitan namin, makakausap po namin habang humahayo kami. Ikaw po ang makita nila sa buhay namin na marami ka pong tatawagin pang anak mo na magiging disciple at patuloy na magpapagamit din sa iyong kingdom. Lord, patuloy na tinataas ko po sa iyo yung mga nanonood ngayon. Alam mo po ang needs nila. Alam mo po kung ano man pangangailangan nila. Alam mo po kung ano man mga gumugulo pa sa puso't isipan ng bawat isa. Abutin mo po sila, God, ng iyong mapagpalang kamay. Patuloy mo pong palayain mentally, physically, emotionally, at i-bless mo rin po, especially spiritually, Lord Jesus, financially, at ganun din po bawat isa, Lord God. Salamat po sa kabutihan mo. Inaking ko na ang tagumpay. In your mighty name, Jesus. Amen and amen. God bless everyone. Salamat po.